Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay pagpapaunlad ng sarili batay sa katangian ng pagpapakatao. Isang bata ang minsang nagtanong na, "Tao ba ako?" Nagtawanan ng malakas ang ilang miyembro ng kanilang pamilya na kasalukuyang kumakain ng almusal ng umagang iyon. Ngunit pagtakay, unti-unti ring tumahimik ang lahat. Dahil na rin sa kanyang maamo at inosenteng mukha, ay para namang biglang nahiya ang lahat ng nasa harap ng mesa at nag-isip upang balikan ang makabuluhang tanong ng bata. Ano nga ba ang pakahulugan natin sa salitang tao? Marahil ay madali na para sa iyo ang bigyang kahulugan ng salitang tao dahil ikaw ay tao. At sa araw-araw ay nakakadaong palad mo sila sa loob o labas man ng iyong tahanan. Kung kaya't maaari mong sabihin na ang tao ay may ulo, katawan, kamay at paa. May kakayahan din ito makapag-isip at kumilos ng naayon sa kanyang naisip. Ngunit yun nga lang ba ang katangiang tinataglay ng tao? Minsan na ring binigyan ng kahulugan ni Cardinal Chito Tagle ang tao. Isang malalim na kahulugan ng kanyang ibinahagi. Sa kanyang paliwanag na makikita sa pang-umagang refleksyon na kape at pandesal, binanggit niya na ang tao ay may matatanging ganda na hindi galing sa kanyang anyo, yaman, kasuotan o naaabot sa buhay. Ang bawat tao ay nilalang ng Diyos kaya mahalaga ang bawat isa. Bawat tao ay nilikha ng Diyos na kawangis at kalarawan niya. Sumakatuwid, hindi lang katawan o kakayahan niya ang makapagbibigay larawan sa tao. Higit na maunawaan ang tao kung maunawaan ang kanyang pagkasino. Sino nga ba ang tao? Ang tao ay kalagayang piliin at isakilos ang kanyang naising gawin. Kung mas pinipili ng tao na gawin ang mabuti at masama, unti-unti niyang nabubuo ang kanyang pagkasino o sino siya bilang tao. Tandaan ng tunay na kawangis ng tao ay ang Diyos, kung kaya't inaasahan na siya ay mamumuhay ng naayon sa kabanalan. Kung ang pamumuhay niya ay laging taliwas sa kabutihan, nangangahulugan lamang na siya ay napapalayo na sa tunay niyang pagkatao.